Ang mga karagatan sa mundo ay hindi pa lubusang nagagalugad. Kung sumisid ka ng mas malalim sa 3,500 metro, may magandang pagkakataon na makadiskubre ng bagong species. Mayroon ding malaking posibilidad na makakita ng mga labi at basura. Sinasaklaw ng mga karagatan ang higit sa 70% ng ibabaw ng Earth. Ang average na lalim ng karagatan ay humigit kumulang 3.75 km. Mula noon, ang liwanag ay maaari lamang tumagos hanggang sa lalim na 100 metro. Ang kadiliman ay naghahari sa ilalim ng tubig. Itulak natin ang payag nito ng isang hakbang pa at tapusin na, dahil karamihan ng planeta ay natatakpan ng tubig. Nangangahulugan nito na ang karamihan sa mundo ay umiiral sa kabuuang kadiliman ng tubig sa karagatan. Para sa halos 96% ng tubig ng Earth, ang bahaging tubig tabang kumpara sa tubig dagat ay napakaliit. Kung ang tubig tabang na dumadaloy sa karagatan ay kakalat sa ibabaw ng karagatan, ito ay magkakaroon lamang ng kapal na mga 1.25 meter. 94% ang lahat ng buhay sa lupa ay nabubuhay sa tubig. Ibig sabihin, tayo lahat na nakatira sa lupa ay nabibilang sa isang napakaliit na minorya. Kaya nung mga misteryo ang nakatago sa kailaliman ng karagatan. Kapag sinubukan nating mas laliman, ito ay nagdudulot ng kuryosidad. Mukhang mas alam pa natin ang ibabaw ng Mars kaysa sa sahig ng karagatan ng ating planeta. Kung ano ang nangyayari sa pinakamalalim na lugar, hindi natin alam kahit hanggang kamakailan lang. Ang kakulangan ng liwanag at matinding presyon ang ginagawang mahirap tuklasin ang bahaging ito ng karagatan. Ngayon ay pupunta tayo sa isang paglalakbay. Malalaman natin kung ano ang itsura ng ilalim ng karagatan, kung ano ang binubuo nito, at kung ano ang nangyayari doon. Ano ang makikita natin doon? Sumisid tayo ng malalim sa mga lugar na may pinakamaraming kakaibang kondisyon. Ano ang natagpuan sa pinakamalalim na lugar ng karagatan? Sa ating planadong pagsisid na paglalakbay, gagawa tayo ng maikling paghinto sa mahalagang marka hanggang sa makarating tayo sa pinakailalim. Ito ang pinakamataas na lalim para sa mga kolektor ng perlas. Sila ay sumisisid ng walang anumang kagamitan sa scuba diving. Ginagawa nila ito sa pamamagitan ng pagpigil ng hininga. Sa ibaba ng markang ito, mas lalong tumataas ang presyon ng tubig. Pinipilit ang hangin na makawala sa baga. Kaya naman, ito ang pinakamalalim para sa mga recreational diver, 200 meter. 90% ng lahat ng nabubuhay sa tubig ay umiiral sa mga karagatan sa mundo. Sa lalim na 200 meter, ang liwanag ay nagagawa pa ring tumagos sa tubig. Lumilikha ito ng mga kondisyon para sa paglaki ng phytoplankton, isang malawak na biomass na nagpapakain sa maliliit na crustacean, na siyang nagsisilbing pagkain ng isda at malalaking mammal tulad ng mga balyena. Papasok kami sa Twilight Zone, 332 meter. Ito ang record para sa malalim na pagsisid gamit ang kagamitan ng scuba diver. Walang nakapag-dive ng mas malalim nang walang batiscap, 565 meter. Ito ang pinakamalalim na naitalang pagsisid ng Emperor Penguin. Ang photosynthesis ay halos wala na rito. Walang sapat na liwanag kaya walang vegetation. Gayunpaman, maaari pa rin tayong makakita ng medyong malaking bilang ng mga isda, ngunit para sa karamihan sa kanila, hindi ito ang pinakaakma na kapaligiran. Hindi sila naghahanap dito ng magandang buhay, bagkus lumalalim sila upang magtago sa mga mandaragit. 1,000 metro. Ito ang dulo ng Twilight Zone. Mayroong mas mababa sa 1% ng sikat ng araw, ngunit ang mga naninirahan dito ay natutong maglabas ng sarili nilang liwanag. Gumagamit sila ng bioluminescent na mga reaksyong kemikal upang maakit ang biktima o hadlangan ang mga mandaragit. Sa lalim na 1,000 meter, may mga siphonopores. Sila ang pinakamalapit na kamag-anak ng dikya. Nakatira sila sa mga kolonya na nakukumpol sa paligid ng isang mahabang tubo. Ito ay nagsisilbing kanilang karaniwang digestive system. Habang lumalalim tayo, ang mga anyong buhay ay nagiging mas kakaiba. 1,027 meter. Ito ay tala ng isang military submarine dive. Habang nagpapatuloy tayo sa pagsisid, papasok tayo sa midnight zone, kung saan naghahari ang kabuang kadiliman, ang pagkain ay lubhang kakaunti at ang buhay sa karagatan ay napipilitang magtipid ng enerhiya. Karamihan sa mga hayop ay hindi aktibong naghahanap ng mga kakain, ngunit naaanod at nangungulekta ng mga munting pagkain sa dagat. Nananatili ang mga microparticle ng mga patay na isda, duming halaman, alikabok at buhangin. 2,200 meter.
Ito ang lalim kung saan ang mga higanteng octopus at higanteng sperm whale ay karaniwang lumalangoy. Minsan nakikipaglaban pa sila sa mga nakakamatay na labanan. Sa lalim ding ito, mahahanap natin ang anglerfish na may luminescent fin ray upang akitin ng ibang isda. Para sa biktima nito, ang kumikinang na pain ay mukhang isang makatas na pagkain. Sa katunayan, ang luminescence ay nagmumula sa symbiotic bacteria. 6,100 meter. Ito ang lalim kung saan ang mga transcontinental internet cables ay nilatag sa sahig ng karagatan. Higit sa 90% ng karagatan ay humigit kumulang 6,000 metro ang lalim. Ito ay tinuturing na conditional na lalim ng karagatan. Gayunpaman, mayroong maraming mga lugar kung saan lumulubog pa ang makaragatan sa ilalim ng sarili nitong sahig ng mas malalim pa. Pinag-uusapan na natin ang tungkol sa mga sikat na lugar sa karagatan. Bisitahin natin ang pinakamalalim at pinakasikat, ang Mariana Trench. Ito ay nasa hangganan ng 2 lithospheric plate. Nabuo ito dahil sa subduction, ang paglubog ng isang plate sa ilalim ng isa pa. Ang Pacific Plate ay lumubog sa ilalim ng Philippine Plate. Nabuo ito sa kasulukuyan nitong anyo kamakailan lamang. Mga 180 milyon taon na ang nakalilipas. Sa panahong iyon, ang mga unang mammal ay umiiral na sa lupa. Taliwas sa maliking akala, ang Mariana Trench ay hindi isang butas sa seabed, kundi isang malaking formasyon na umaabot hanggang 2,542 km. Higit sa 5 beses ang haba ng sikat na Grand Canyon sa Estados Unidos. Medyo makitid din ito na may average na 70 km. Sa ganitong mga sukat, hindi nakakagulat na mayroong ilang pinakamalalim na lugar na higit sa 10,000 meter ang lalim. Ang Challenger Abyss ang pinakasikat. Ito ay matatagpuan sa timog kanlurang bahagi ng trench, 340 km mula sa isla ng Guam. Ayon sa iba't ibang datos, ang pinakamalalim na bahagi nito ay mula 10,028 meter hanggang 11,034 meter sa ibaba ng antas ng dagat. Ang pangalawang pinakamalalim na lugar sa karagatan ay nasa Mariana Trench din, 200 km silangan ng Challenger Abyss. Ito ay bagyang mas mababa, may lalim na 10,889 meter, isang bagay na tunay na kawili-wili. Ang pinakamalalim na lugar ay hindi ang pinakamalapit sa gitna ng mundo. Ang ating planeta ay hindi perpektong bilog kundi bagyang patag sa mga dulo. Dahil ang planeta ay umbok sa kabaan ng Ecuador. Ang radius sa mga pole ay humigit kumulang 25 km na mas mababa kaysa sa radius sa Ecuador. Sa makatuwid, ang sahig ng Arctic Ocean ay mas malapit sa gitna ng mundo kaysa sa ilalim ng Challenger Abyss dahil sa napakaliking sukat nito. Ang Mariana Trench ay may espesyal na kapaligiran na may ilang dramatikong pagkakaiba sa mga kondisyon. Halimbawa, sa pinakatuktok nito sa lalim na 414 metro lamang, naroon ang Daikoko Volcano. Maaari mong obserbahan ng isang bihirang kababalaghan, isang lawa na purong tinunaw na asopre sa ilalim ng tubig. Kumukulo ang itim na sangkap sa temperatura na 187 degrees Celsius. Mayroon isang kamanghamanghang lugar na tinatawag na mga itim na naninigarilyo sa ilalim na halos 1,600 meter. Ito ay naglalabas ng mataas na mineralized na tubig sa ilalim ng presyon ng daan-daang atmosphere na may temperaturang umaabot hanggang 450 degrees Celsius. Ayon sa isang hypothesis, 1 bilyong taon na ang nakalilipas, ang mga itim na naninigarilyo ang naging duyan ng buhay sa karagatan. Tungkol sa pagkakaroon ng buhay sa Mariana Trench sa mahabang panahon ay naniniwala ang mga siyentipiko na posible lamang ito sa medyo mababaw na bahagi. Ang mataas na presyon sa pinakailalim na bahagi ng Challenger Abyss kung saan ang temperatura ay umaagbot sa 1 degree Celsius ay itinuturing na malupit na kondisyon para sa anumang anyo ng buhay. Gayunpaman, iba ang pinatunayan ng mga unang ekspedisyong pinamunuan ng tao. 2 Amerikano na sina Jack Pickard at Don Walsh. Ang kauna-unahang mga taong bumisita sa Challenger Abyss noong 1960. Bumaba sila sa lalim ng 10,918 meter sa loob ng 5 oras gamit ang Deep Diving Research Bathyscaphe na Triste. Sa puntong ito, ang mga explorer ay gumugol ng 20 minuto at halos wala silang nakita dahil sa mga ulap na banlik na itinaas ng aparato. Gayunpaman, may nakita silang patag na isda sa sinag ng searchlight. Ito ay isang pang-agham na sensasyon.
ang pagkakatuklas ng mga palatandaan ng buhay sa ganoong kalaliman. Gayunpaman, ang pagtuklas lamang ng isda ay hindi nagdulot ng tiyak na paniniwala, at ang siyentipikong komunidad ay naganda ng sarili para sa taon ng paghihintay para sa susunod na ekspedisyon. Ang paghihintay ay tumagal hanggang ika-24 ng Marso 1995. Sa araw na iyon, isang Japanese probe ang ipinababa sa pinakamalalim na bahagi ng karagatan at nagtala ng lalim na 10,911 meter. Nagbalik din ito ng mga sample ng banlik kung saan natuklasan ng mga siyentipiko ang mikroskopikong mga buhay na nilalang. Ang Foraminifera ay mga single-celled organism na may mineral skeleton. Noong Hulyo 2011, isang panibagong ekspedisyon sa pananaliksik ang gumamit ng mga espesyal na modelong tinatawag na dropcam na nilagyan ng digital video camera at malakas na flashlight upang tuklasin ang pinakamalalim na bahagi ng karagatan. Ang susunod na ekspedisyon ay isinagawa noong 2012 na ipinangunahan ni James Cameron sa isang sasakyang inukupahan ng tao, ang Deep Sea Challenger. Natagpuan ng mga siyentipiko ang humigit kumulang 200 species ng invertebrate sa mga sample ng lupa na ibinalik noong December 2014. Ang isa pang ekspedisyon ay umabot sa lalim na 8,145 meter at natagpuan ang mga komplikadong multicellular na organismo. Natagpuan ng mga siyentipiko ang isang dating hindi kilalang isda na kakawig ng snailfish. Ang isda ay tinuturing na may hawak ng record para sa pinakamalalim na tirahan. Walang ibang isda roon maliban sa snailfish. Ang magandang balita ay ang species na iyon ay walang likas na kaaway sa lalim na ito. Ngayon, pumunta tayo sa halos kabilang dako ng mundo upang tignan ang isa pang kawili-wiling oceanic depression. Ito ay matatagpuan sa kahangganan ng pagitan ng dagat Caribbean at karagatang Atlantiko sa lugar ng isang geological pit. Ito ang pinakamalalim na depresyon sa Atlantiko. Ang pinakamababang punto nito ay nasa 8,376 meter. Ito ay tinatawag na Milwaukee Depth bilang parangal sa barko ng US Navy na Milwaukee. Ang barkong unang nakahanap nito ay kilalang kilala. Ang geographical na pagtuklas ay ginawa noong ika-14 ng Pebrero 1939, ngunit ang eksaktong lalim ay hindi nasukat hanggang 2018. Ito ay natagpuan sa pamamagitan ng makabagong kagamitan, ang Kongsberg EM-24 na multi-beam sonar. Kalaunan, isang retiradong opisyal ng US Navy ang naging pribadong equity investor. Nakompleto ang unang manned dive sa Roswell sa Puerto Rico Trench, ang pinakamalalim na punto sa karagatang Atlantiko. Noong ika-19 ng December 2018, tulad ng maraming iba pang malalalim na lugar sa karagatan, ito ay isang napakagulong lugar geologically. Ang aktibidad ng seismic ay nagdulot na ng mga sakuna sa mga kalapit na isla, lalo na sa isla ng Puerto Rico. Noong ika-11 ng Oktubre 1918, dahil sa isang lindol na may lakas na 7, isang tsunami wave ang tumama sa kanlurang baybayin ng isla. Mahigit 100 katao ang napatay at ang pinsala ay umabot sa 10 bilyong dolyar. Ilang geoscientists ang naniniwala sa posibilidad ng isang malakas na pagsabog ng bulkan sa hinaharap na maaaring magdulot ng kapahamakan. Mayroong isang geological anomaly na mauugnay sa Puerto Rico Trench. Ayon sa NASA, mayroong isang sobrang siksik na geological formation sa ilalim ng trench. Ito ay siksik na nadaragdagan pa ang gravitational impact sa ibabaw ng karagatan, dahilan upang bahagyang umupa ito. Ito ang paliwanag sa negatibong epekto nito sa katumpakan ng mga navigation device. Ang fauna ng labangan ay kaakit-akit. Noong 2012, isang robotic bathyscaphe ang bumaba sa ilalim ng labangan at kinuhanan ng larawan ang isang kuyog ng mga amphipod. Nahuli nila ang maliliit na crustacean at dinala sa ibabaw para sa pagsusuri. Ang parehong video ng ekspedisyon ay nagtala rin ng mga invertebrate na nilalang sa anumang paraan ay hindi inaasahang naroon. Si Dr. Stace Bolo ng Woods Hole Oceanographic Institution ay nakilala ang isang malambot at maitim na bangkay na may habang 10 hanggang 20 cm. Ito pala ay isang sea cucumber ng genus Sipunculus. Nakilala rin niya ang isang kinatawan ng crustacean family na Monopsidae.
Ang presensya ng mga nilalang na ito sa napakalupit na kalaliman ay nag-udyok sa mga siyentipiko na gumawa ng seryosong pagsasaayos sa mga teorya tungkol sa kaligtasan ng mga species. Ngayon, tignan naman natin ang karagatang Kermadec Trench sa karagatang Pasipiko. Ito ay napakalaki, isang malalim na bahagi ng tubig sa Pasipiko bilang Mariana Trench sa Atlantic. Ito ay matatagpuan sa silangan, paanan ng Kermadec Island, Hilaga at kumukonekta sa Tunga Trench sa Hilaga. Ang haba nito ay halos 12 kilometer. Ito ay natuklasan noong 1889 sa pamamagitan ng isang ekspedisyon ng barkong British na Penguin. Ang lalim nito ay mas mababa lang ng bahagya kaysa sa Mariana Trench, 10,047 meter. Masasabing ang trench ay kawili-wili, kasama ang mga partikular na species ng hayop nito. Natuklasan ng mga ekspedisyon ng pananaliksik noong 2012 ang mga amphipods na Alicella gigantea. Ang mga amphipods na Alicella gigantea ay natagpuan sa ilalim ng karagatan. Ang kanilang laki ay nagdulot ng kalituhan sa mga siyentipiko, hanggang 34 cm ang haba nila. Hanggang ang karamihan sa mga crustacean ay matatagpuan sa ibang lugar at mas maliit dahil 2 cm ang haba. Ang napakalaking sukat nito ay isang kabaligtaran na nagreresulta mula sa matinding kondisyon ng pamumuhay sa mas malalim na bahagi ng karagatan. Ang Liparian family ng isda ay natagpuan din sa trench. Upang maging mas tumpak, ito ay isang espesyal na biological species, Nutiliparis kermadescensis. Ito ang pangalawang pinakamalalim na isda na may napakakitid na hanay ng lalim mula 6,472 hanggang 7,561 meter. Ang pagtuklas ng pearlfish sa Kermadec Trench ay nagdulot ng sensasyon. Natagpuan ito sa lalim na 8,200 hanggang 8,300 meter. Ito ay isang hindi pangkaraniwang paghahanap dahil ang perlas ay karaniwang naninirahan ng mas malapit sa ibabaw, sa 18 hanggang 2,000 metro ang lalim. Kung paano napunta ang mga nilalang na ito sa matinding kalaliman at nakaligtas ay nananatiling misteryo. Ang ating kwento ay sumasaklaw lamang ng ilang pahina mula sa libro sa paggalugad sa pinakamadilim na lugar sa karagatan. Habang umuunlad ang mga kakayahan sa teknolohiya, parami ang pagsisid na nagaganap. Noong 2020, kasing dami ng 6 na manned expedition ang naganap sa Mariana Trench. Kaya maaari tayong umasa at maghintay para sa higit pang kamanghamanghang mga pagtuklas.